Welcome sa Jetflix Tagalog Recap. Ngayon recap natin ang 2022 action drama film na pinamagatang Prey, kaya set back and relax, enjoy the movie. Nagsimula ang kwento noong early 18th century sa Northern America, kung saan ito ang panahon ng pananakop ng mga taga-Europa upang mapalawak ang kanilang mga kolonya. At ito rin ang panahon kung saan pinapatay ang mga Native American at sinisira ang kanilang mga puno dahil gustong gawing lungsod ng mga taga-kanluran ang kanilang tirahan, hanggang sa lumipat ang eksena sa isang dalagang taga-Comanche tribe na si Naru, at naghahunting ito kasama ang kanyang alagang aso na si Sari. Sa sumunod na araw ay tila nagpa-practice ito sa tamang paggamit ng palakol, ngunit may isang deer ang nagpukaw ng kanyang atensyon kaya naman napagdesisyonan niya itong huntingin. At dahil sa ingay ay nagambala ang deer kaya naman nagumpisa itong tumakbo kaya naman hinabol ito ni Naru at ng kanyang alagang aso, ngunit sa kanilang paghahabol ay nabigo sila dahil ang kanyang alagang aso na si Sari ay naipit ang buntot sa bear trap, kaya naman dali-dali itong nilapitan ni Naru upang tulungan ang alaga, at upang hindi magka-impeksyon si Sari ay pinahiran ito ng panlunas ni Naru at napagdesisyonan na rin nilang umuwi sa kanilang tirahan. At habang papauwi na sila ay nakarinig sila ng ingay sa kalangitan hanggang sa nakita nila ang isang mala-alien ship na nasa Alapaap. Sa sumunod na eksena nagkita si Naru at ang kanyang kapatid na si Tobey na isa sa pinakamagaling na hunters sa kanilang tribo. At dahil sa kagustuhan ni Naru na maging isang magaling na hunters ay nagpaturo ito kay Tobey, ngunit sa kabila ng nakakabilib niyang estilo sa paggamit ng pana, ay hindi pa rin siya pinapayagan sumama maghunting sa kagubatan dahil ito ay delikado. Kaya naman umuwi ito sa kanilang bahay at makikita na tinutulungan ni Naru ang kanyang ina na gumagawa ng mga herbal medicine, at tinanong si Naru ng kanyang ina kung bakit gusto nitong manghunting, kaya naman sinagot ni Naru ang tanong ng ina at sinabi na alam niya sa kanyang sarili na mas magaling pa siya kaysa sa ibang mga hunters, ngunit hindi lang siya isinasama dahil siya ay isang babae, ngunit hindi naman naniwala ang kanyang ina sa kakayahan ni Naru na maging isang hunters. Dahil ang mga babae sa Comanche ay hindi kayang manghunting tulad ng mga lalaki, ilang saglit ay nakauwi na rin si Tobey dala ang isang ibon ngunit hindi naman ito pinansin ni Naru. At sumunod na eksena may isang ship ng alien ang lumipad ngunit tila may isang di matukoy na halimaw ang bumaba, kung saan may advance itong kagamitan tulad ng laser, thermal vision at may kakayahan rin itong maging isang invisible, kaya naman madali lang sa kanya ang pumatay ng mga hayop dahil hindi siya nito nakikita. Habang kumukuha si Naru ng isang halaman upang gawing sangkap sa medisina ay may dalawang lalaki ang nagpaalam sa kanya na hinahunting nila ang isang leon. Dahil pinaniniwalaan nila na kinuha ng leon ang kanilang katribo na nagngangalang Puhi, at nang nakita naman ito ni Tobey ay pinauwi niya si Naru dahil wala itong maitutulong sa kanilang paghahanap, at dahil sa kagustuhan ni Naru na sumama ay naisip niyang siya ang magsisilbi nilang tagalunas kung sakaling may masugatan sa kanilang kasamahan. Kaya naman napapayag rin nito si Tobey kaya naman pinangunahan ni Naru ang paghahanap kasama ang kanyang alagang aso. Lumipas ang ilang oras ng kanilang paghahanap ay nakita nila si Puhi at lubha itong nanghihina kaya naman binigyan agad ito ng lunas ni Naru upang iligtas ang buhay nito. At matapos ng matagumpay na rescue kay Puhi ay napagdesisyonan na nilang umuwi ngunit gustong magpaiwan ni Tobey upang huntingin ang leon, at inutusan rin na Tobey ang mga katribo na ibalik na si Puhi sa kanilang nayon. At sabay umalis na si Tobey mag-isa, hanggang sa nakita ni Naru ang isang patay na ahas at isang bakas ng halimaw, kaya naman inakala ng ibang kasamahan nila Naru na isa lang yun bakas ng isang malaking uso, ngunit hindi pa rin kumbansido si Naru sa kanyang nakita dahil ngayong lang siya nakakita ng mga malalaking bakas. Kaya naman sumunod ito kay Tobey at isa sa kasamahan nila na nagngangalang Paka ang sumama upang sundan si Tobey. Kaya naman nang makita na ng dalawa si Tobey ay ipinaalam nila kay Tobey ang tungkol sa malaking bakas, ngunit hindi rin naman naniwala si Tobey at inakala lang rin nito na isa lang itong uso, hanggang sa nakarinig sila ng isang leon at pinaakyat ni Tobey ang dalawa sa itaas ng puno habang si Tobey naman ay nagtatago sa makapal na damuhan, at upang ma-attract sa kanila ang leon ay gumawa sila ng ingay kaya naman inatake na sila ng leon. Ngunit sa kasamaang palad ay nagawang mapatay ng leon ang kanilang kasamahan na si Paka, kaya naman matapos nitong mapatay ang kaibigan dahan-daang lumapit kay Naru ang leon hanggang sa narinig niya ang isang predator at nahulog ito, hanggang sa magising si Naru na nasa kanilang tahanan na, at tinanong niya sa kanyang ina kung sino ang nagdala sa kanya papauwi. Kaya naman sinabi ng ina ni Naru sa kanya na iniligtas siya ng kanyang kapatid sa isang leon, at dala rin ni Tobey ang ulo ng leon kaya naman lubos siyang hinahangaan ng kanilang nayon,
kaya naman napagdesisyonan ng kanilang pinuno na italaga si Tabei bilang war chief ng kanilang nayon, at matapos ang seremonya ay nilapitan niya si Tabei na may tila may mas mabangis na hayop pa siyang nararamdaman kaysa sa nakuha nitong leon at gusto nila itong huntingin, ngunit hindi pa rin siya pinapayagan ni Tabei dahil sa nangyari sa kanya sa leon. Dahil ang lahat ay hindi naniniwala kay Naruto ay napagdesisyonan nitong huntingin mag-isa ang halimaw, kaya naman pagkaumagahan ay pumunta ito sa kagubatan kasama ang kanyang aso at makikita na inihahanda nito ang kanyang kagamitan, at itinali ni Naruto ang kanyang palakol upang gawing boomerang at nagsimula na itong maglakbay. Pagkagabihan ay nagluto ito ng kanilang makakain sa gitna ng kagubatan hanggang sa may isang predator ang gumagamit ng thermal vision at nakita niya ang isang lobo na hinahunting ang isang rabbit. Kaya naman nang mahuli ito ng lobo ay pinatay naman ito ng isang invisible na halimaw. Habang naglalakbay si Naruto ay napunta ito sa isang lugar kung saan napakadaming patay na katawan ng mga buffalo kaya naman nilapitan ito ni Naruto at nangangamba kung sino ang may kagagawan ng lahat ng ito, hanggang sa nakita niya sa katawan ng mga buffalo ang isang bala ng baril at dahil sa kinagisnang nayon ay wala siyang kaalam-alam kung ano ang bagay na nakita niya. At nang magpatuloy sa paglalakbay si Naruto ay napadpad naman ito sa isang lugar kung saan may isang kumunoy at ito ay nahulog kaya hinahatak siya nito papaibaba, at dahil sa kanyang nagawang boomerang ay nagamit niya ito upang iligtas ang kanyang sarili. At nang nagawa niyang makaligtas sa kumunoy ay nilinis niya ang kanyang sarili, hanggang sa makakita sila ng isang uso na kumakain ng isang deer, ngunit sa kasamaang palad ay biglang hamangin ng malakas dahilan upang naamoy sila ng uso. At nang nakita ni Naruto na papalapit na ito ay tinulungan naman siya ni Sari upang ibaling ang atensyon ng uso sa kanya, at nang makabalik na ang aso sa kanya ay hinahabol pa rin sila ng uso hanggang sa napunta ito sa isang sanga. Habang inaatake si Naruto ng uso ay nagtaka ito at nagulat dahil sa nakita niyang kakaiba. Hanggang sa napatay nito ang malaking uso. At sa labis na takot ni Naruto ay nagpaanod ito sa agos ng ilog, hanggang sa nakita siya ng kanyang mga katribo, kaya naman tinanong siya ng mga ito kung saan ito nanggaling kaya naman sinabi ni Naruto ang lahat ng kanyang mga nakita tungkol sa isang invisible na halimaw, ngunit ayon sa kanyang mga katribo ay impossible ang mga pinagsasabi ni Naruto at ginawa lang siyang katawa-tawa. At nang napagtanto ni Naruto na hindi siya matutulungan ng mga ito ay umalis ito ngunit pinigilan naman siya ng isa sa kanyang kasamahan, at dahil sa ayaw ni Naruto umuwi ay nauwi ito sa labanan, at nang mahuli si Naruto ay tila nakaramdam ito ng kakaiba sa kakahuyan hanggang sa makita nito ang isang maliit na hayop, kaya naman nilapitan ito ng isa sa kanila hanggang sa may isang laser ang tumutok sa kanyang katawan at sabay pinatay, kaya naman nabigla sa nangyari ang kanyang mga kasamahan pati na rin si Naruto. Kaya nilabanan nila ang isang halimaw hanggang sa magpakita na nga ito ng totoo niyang itsura. Ngunit sa kakaibang kagamitan sa pakikipaglaban ng halimaw ay madali niya lang napatumba ang mga ito, kaya naman nang malaman ni Naruto na siya na ang isusunod ay tumakbo ito papalayo hanggang sa pinayuko naman siya ng isa pa sa kasamahan nila. At dahil sa advance na kagamitan ng Predator ay mabilis lang nahanap si Naruto hanggang sa mapatay na rin ng Predator ang kanyang kasamahan, ngunit sa kasamaang palad ay natapakan ni Naruto ang isang bear trap dahilan upang maabotan siya ng Predator, ngunit sakto naman na dumating ang mga hunters dahilan upang mapa-attrace ang Predator kaya naman hinampa si Naruto ng mga hunters gamit ang baril, hanggang sa nagising si Naruto na nasa kampo na siya ng mga hunters, at nakita rin niya si Tabei na pinapahirapan ng mga ito. At dahil alam ng mga hunters na tila may isang halimaw ang nagtatago sa kanilang kagubatan, ay ginawa nilang pain ang magkapatid upang mahuli ang Predator. Habang binabantayan ng mga hunters ang magkapatid ay nagtaka ang mga ito dahil sa nangyari sa kanilang mga kasamahan, hanggang sa dumating na nga ang Predator at iniisa-isa silang pinaslang. Habang tinutugis ng mga hunters ang Predator ay nakahanap ng paraan si Naruto at ginamit nila ang bear trap upang sila ay makatakas. At nang makatakas na si Naruto ay bumalik ito sa kampo ng mga hunters upang iligtas ang kanyang aso na si Sari, ngunit nang papatayin na ng isang hunter si Sari ay sakto namang dumating sa Naruto at nilaban niya ang mga ito at nagawa niyang mapatamba. Hanggang sa may isang hunters na nanghihingi ng tulong kay Naruto dahil sa natamo nitong pinsala sa Predator. Bilang kapalit sa panggagamot ni Naruto sa hunters ay tinuruan nito si Naruto sa paggamit ng gunpowder hanggang sa maramdaman ni Naruto na dumating na ang Predator,
at upang hindi makita ang hunters ng predator ay nagpanggap ito ng wala ng buhay hanggang sa matapakan ng predator ang kanyang putol na pae, kaya naman napasigaw ang hunters sa sakit at sabay pinatay, hanggang sa dumating si Sari at pinagtatahol nito ang predator at nang papatamaan na ito ng predator ay dumating naman si Tubby at inatake nito ang predator hanggang sa matanggal nito ang maskara ng predator. At naisip na ni Nero na gamitin ang isang gunpowder, ngunit nang babarilan niya na ang halimaw ay hindi naman ito pumutok, hanggang sa napuruhan ni Tubby ang halimaw, ngunit bigla itong naging invisible dahilan upang mahirapan ang dalawa na labanan ang predator, hanggang sa inatake si Tubby ng halimaw sa likod dahilan upang ito ay mamatay, ngunit matapos mabawian ng buhay si Tubby ay pinigilan nito ang halimaw upang makatakas si Nero. At nang pagkagabihan habang naglilinis ng katawan si Nero, ay nakita niya ang isang hunters na umiinom ng tubig at nang akmang babarilan niya ito, ay napagtanto ni Nero na gawin itong paen sa predator gaya ng ginawa sa kanila. At nang magising na ang hunters ay napasigaw ito sa sakit dahil ang kanyang binti ay kinakain ng mga daga, ngunit laking tuwa nito nang makakita ng baril dahil inakala nito na hindi marunong gumamit ng gunpowder si Nero, at nang papaputukan ng hunter si Nero ay napagtanto nito na wala na itong pulbera. Ilang saglit lang ay dumating na nga ang predator, ngunit ang tanging nakikita lang nito ay ang hunters dahil ito ay gumagalaw, at nang nagawa ng patayin ng predator ang hunters ay binaril niya sa likod dahilan upang matanggal ang maskara ng halimaw at nahirapan itong makadetect at makakita. Habang inaabangan ni Nero ang halimaw ay inatake niya ulit ito upang ipaghiganti ang kapatid, ngunit sadyang napakalakas ng halimaw dahilan upang mahirapan si Nero, at nang nagawa ng halimaw na matrap si Nero ay nakagawa na naman ito ng paraan upang makatakas, hanggang sa dumating si Sari dala-dala ang ginawang boomerang ni Nero at ito ang ginamit sa halimaw upang mapatamba ito at maihulog sa isang kumunoy. Ngunit ilang saglit lang ay biglang umangat ang halimaw at nang gagamitin na ng halimaw ang kanyang laser, ay wala itong kaalam-alam na nakaset-up na sa kanya ang target gamit ang kanyang maskara, kaya naman ang kanyang laser ay tumama sa ulo halimaw dahilan upang ito ay namatay, at sa tuwa ni Nero na napatay niya ang halimaw ay napasigaw ito. Pagkaumagahan abot langit ang saya ng ina ni Nero at ng mga katribo na ligtas na nakauwi si Nero dala ang ulo ng halimaw at inihagis ito sa harap ng kanilang tribal chief. At dahil sa hanga ng mga ito ay itinalaga si Nero bilang Chief of War ng kanilang tribo. At dyan na nagtatapos ang ating movie recap. Kung nagustuhan nyo ang movie recap na ito ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, subscribe and hit the notification bell para sa susunod pa natin na mga videos.